Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga kapots at mga katokis. Welcome back po muli dito sa Simply Tokis Vlog. At kamusta po kayong lahat? Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces and to the evil doers. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mensahe ng Pangulo para po sa mga motorista na babiyahe, no, para po mag-celebrate ng Lenten season. No, marami po diyan na magsisipag-uwi sa kanilang mga probinsya dahil ito po ay holiday. At meron na nga pong kautusan ng Pangulo na yung mga kawani ng gobyerno ay pwedeng mag-work from home. O yan. Siguro buong linggo yung mga yan, hindi na papasok sa opisina, pero mag-work from home para naman hindi sila magipit sa kalsada o anuman po. No? Now, that is a good gesture ng Pangulong Bongbong Marcos. So, isa po sa mensahe ng Pangulo dyan, yung mga dapat decorum sa kalsada ng mga motorista. Kasi po, alam nyo, tandaan ninyo, sagrado ang buhay. No? Kung may mga pamilya kayo, no, dapat cooler heads. No? At the same time, meron din po siyang paalala sa mga ilang vloggers at mga bole. No? Kasi muang napamura yata ang Pangulo. Napamura ba ang Pangulo dahil napanood niya po yung isang video na kung saan meron po siyang sinabi, no? Ewan natin kung tingnan natin kung mapapamura ang Pangulo. No? Bibihira po nagmumura ang Pangulo. Hindi ko pa nga po naririnig magmura itong Pangulo na ito. Ang naririnig ko lang palaging nagmumura ay yung nakakulong ngayon doon sa ICC. So, umpisahan natin mga kababayan, ito pong mensahe ng Pangulo para po sa mga motorista na uuwi sa kanilang mga probinsya kasi marami na po mga kababayan ang insidente ng road rage. Yung huli ko pong nakita mga kababayan yung isang lalaki mukhang nakadisgrasya ng naka-motorsiklo o nakapaggirian, nakipagsuntukan, nabaril niya ang isa sa mga yon. Ngayon, pinawian po ng buhay yung nabaril niyang motorsiklo. O ano ngayon? Gun ban pa ngayon. Tapos may nakita naman ako dyan na video rin na yung isang lalaki, ipinipilit niyang sariling ipasok yung sasakyan ay nakalagay no entry. O mukhang nabulyawan siya nung tricycle driver, binaba niya. Yung tricycle driver, menitang ulo, naglabas yata ng itak. Yung lalaking driver ng sasakyan, may dalang baril. Diba mga kababayan? Kaya ang sabi ng Pangulo, yung mga insidenteng ito ay walang puwang sa ating sosyalidad. Society. No? Lalong-lalo na sa daanan. Intindihin nyo, cooler heads lang. No? Kung ano sabi mo, pasensya naman po. Medyo ano lang po, siguro nagmamadali, pasensya na po. Kung di naman talaga crush yan o nakasagian lang, medyo nagkatinginan, cooler heads. Di po ba? Magpasensya. Kasi intindihin ninyo, ang buhay ay mahalaga. Intindihin nyo kung may pamilya din kayo. Kung wala kayong pamilya, edi yung pamilya nyo sa tatay, nanay ninyo, mga kapatid ninyo. Di po ba? Magrespetuhan na lang, magpatawaran. Yan po kasi, meron pong video ang Pangulo dun sa kanyang Bongbong Marcos FB page. Ang haba po nun, 4 minutes. Ayaw ko pong isama dito, baka ma-CPR tayo kasi may music po nakaakibat yun. Kayo na lang po ang manood doon. Ang haba po nun. No, pinapaalala niya na ang lisensya ninyo para magmaneho ng sasakyan ay isang privilege lang. Isang prihibileyo lang po yan. Hindi po yan karapatan. No, so therefore, kung may lisensya kayo, dapat alam nyo rin yung mga batas trapiko sa daan. Di po ba? Huwag maging kaskasero. I-maintain ang sasakyan. Siguraduhin
may mga break kayo kasi yan ang laging nirereklamo ng mga ilang mga truck drivers, mga ilang sasakyan. Nawalan po ako ng break eh. O kung long driving, dapat i-kondisyon ng sasakyan. Di po ba? At higit sa lahat, dala-dala nyo ang pasensya. No? Huwag masyadong mainit ang ulo, huwag masyadong mag-speeding. Ang ganda po ng mensahe ng Pangulo doon. No? Saan ba nakuha ng mga Pilipinong mga ugaling ganyan? Hindi naman dati ganyan ng Pilipino eh. Ang mga Pilipino, peace loving, lovable nga eh, di ba? O, paano na tayo naging mainitin ng ulo? Di ba? Ang daming road rage dyan na gusto makipagsuntukan, makipagbarilan, para lang sabihing lalaki ako, oy, may mataas akong nahuli na nga, siya pa ang mapagmataas. Sinabi na ngang no entry, pinasok pa rin. Hindi ba kayo nakakaintindi, nakakabasa ng English o minsan Tagalog na nga, ayaw pa intindihin. O panoorin nyo yung mensahe ng Pangulo doon. At the same time, anong sabi ng Pangulo dito sa GMA News Online? Marcos on road rage incidents. Discipline, patience needed. Kung wala kayong disiplina, di wala rin kayong pasensya. Tama ba? O, disiplina ang kailangan ng bayan. Sa ikaaayos ng bayan, disiplina ang kailangan. O marami po dyan hindi disiplinado eh. Piling mga entitled, piling mga macho-macho, piling mga brat, no? O, ano pa ang sabi ng Pangulo? Tayong lahat ay kailangang sumunod sa batas. Trapiko, kailangan ng disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Masyado nang madami niyan. Correct. Tama po yun. Huwag kayong mga ugaling kamote. Huwag kayong mga asal kamote. Huwag kayong mga utak kamote. Ang kamote masarap. Lalo na pag ginawa nyong kamote Q. O di kaya nilaga nyo, kinain nyo. Pero masarap din na aawit ang inyong puwet. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangang ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. O ayun po, tama naman. I agree. Ako nga, nagdadrive dito. Mabilis na ako pag inungusan ako. Titignan ako. O sabihin ko lang, ganun lang. Sige, mauna ka na. Huwag ka nang yung makipagkarera ka pa. Mamaya mawalan ka ng brake. O mahuli ka pa ng highway patrol. Di po ba? O pag nahinto kayo sa mga 3-way stop, 4-way stop, senyasan na lang, bigayan, ganon. Sa ikatitiwasan ninyo, o pag nagbigayan kayo, edi maluwag pa ang puso ninyo, feeling nyo nakatulong kayo. Diba? Huwag ka nang magmayabang sa kalye. Hindi porket magandang sasakyan mo, ihiharabas mo ng, gumaganong-ganong ka. Hindi, ako ang supremo ng kalsada, ulul. Ha? Eto pa, ang pakiusap niya sa mga standby. Sabi niya, Marcos also encouraged bystanders to help in allaying road rage instead of just taking videos of the incident. Oo nga, yung allaying, yung pababain ng tensyon. Kayo mga standby naman dyan, uy, ipopost ko to sa aking social media account, marami akong views, kikita ako, ganon. Bayaan mo sila. Ang problema kasi, pag nakiawat ka, minsan yung nakikiawat, yung umaawat, ang nadidisgrasya Pangulo eh. Kaya ako, hindi mo rin maaalis yan eh. Sa takot nilang sila ang baka mabaril, baka masaksak, o di gastos pa, umawat nga lang eh. Di ba may mga ganyang istorya? Umawat lang yan eh. Yang bata na yan, umawat lang. Gusto lang maging peacemaker eh. Wala, siya po ang napuruhan. Sana hindi na lang umawat. Di ba? Pangulo, di ba? Pasensya naman, Pangulo. May mga pangyayaring ganun, ha? Pero, kailangan pa rin paalalahanan. Yung mga nagbibideo, tumulong na sabi nyo, tama na yan. Kung hindi nyo kayang lumapit ng yung baka kayo ang tamaan, sabi nyo lang, maghunos dili kayong dalawa. Alalahanin nyo, may mga pamilya kayo, o baka naman matauhan sila, di ba? Kasi mga matataas ang adrenaline, yung mga testosterone nila. Ano ba? Yung pagiging pagkalalaki nila, gusto lang ilabas eh. No? Suntukan, ganan.
lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibilidad na nitong kapalit kung hahayaan nating lamunin tayo ng galit kahit isang saglit lamang. O ayun po, no, paalala ng Pangulo, no? Kung makakatulong naman ng mga bystanders, sigawan ninyo, tumawag kayo ng mga pulis o mga otoridad dyan, 911, o gaano ba kabilis dumating ang mga pulis? O kaya mga MMDA, mga nagtatraffic, o sila na umawat. Sila ang may kakayahan. Pero kung hindi nyo naman kayang awatin, sabi nyo na lang, "Hoy, tama na yan. Maawa kayo sa pamilya nyo." Ganon, paalala. O diba? Yung mga nagbibideo, di good luck. Okay? So, ayun po ang paalala ng Pangulo. Disiplina at pasensya, huwag maging kamote. Sa mga istambay naman dyan, mga nanonood, kung maaari, makitulong na mapababa ang tensyon. Sa pamamagitan ng paalala, "Oy, mga brad, tama na yan. Uwi na kayo na sa pamilya ninyo ng maayos. Oy ate, tama naman na yan. Sobra ka naman." O ganon. Ang masama, ikaw pa ang babalikan mga kababae. Ikaw ang pagbabalingan ng galit no? Kasi pag yung mga sa simula, ang nila, ang galit nila to the roof. Oo, basag nga ang thermometer sa init Kailangan mapababa. Tawag na lang kayo ng kapulisan o mga otoridad na nasa paligid. Paano pag walang otoridad sa paligid? Di magtulong-tulong kayong mga tambay na awatin sila, pero make sure na secure yourself also sa safety. Baka may dalang baril, may dalang patalim, o mahirap naman. Kayo ang maperwisyo. Okay, next. Meron ding sinabi ang Pangulo sa mga vloggers. Sa mga vloggers na panggulo. Sa mga vloggers na bole. Wala pong puwang ang mga bole na mamamayang Pilipino o foreigner sa ating bansa. Hindi po natin sila kailangan. Yan po ang sabi ng Pangulo. Ang mga bole ay dapat managot sa batas. O pinakita po dun sa video ng Pangulo yon. Oo. Paano naman Pangulo yung mga bole na tulad ng mga Duterte? Paano po yung mga Duterte supporters ng mga vloggers, influencers na bole? Paano po yung mga vloggers, influencers ng Duterte na mga fake news maker, Pangulo? Diba? Dapat walang puwang yan, walang kalalagyan yan sa ating matinong sosyedad, kundi saan? Kasuhan. Panagutin sila sa kanilang mga pangbubole. Ngayon, meron po diyang foreigner, I think na i-vlog natin ito noon, naisama natin sa LS, na ang vlog niya ay manakit ng kapwa Pilipino natin. Nasa bansang Pilipinas gumagawa ng kanyang content na puro panggugulo. Buti nga, hindi siya binaril ng ilang mga security guards Lalo na nung tinakbo niya yung motorsiklo. Kung hindi alam ng security guard, hindi siya part ng prank o content lang, baka nabaril, disgrasya pa, kasalanan pa ng security guard. O kung baka naman hindi siya nabugbog. Kasi biruin nyo, may isang video, sinasabihan nyo yung kababayan nating babae na matanda na, sabi niya, "I'm gonna rob you." Diba? Matatakot ka nun. Ang laking mama. Sino yan? Ito po, isang Russian vlogger. Muntik nang murahin ng Pangulo. Kala ko mumurahin na talaga ng Pangulo. May video po ayan yan isama ko I'm gonna rob you. Sira ulo. Hindi naman Pilipino, pwede ko mumurahin. Diba? Ano sabi ng Pangulo? Hindi naman Pilipino yan Pwede bang murahin yan? Nagpapaalam pa ang Pangulo kung pwede niyang murahin. Kung ako yun, napanood ko yun, sasabihin ko, ay, PI na to OGA, AG to Ang hirap magmura dito. Sabi sa GMA News ulit mga kababayan, Marcos scores Russian vlogger Vitali for bill bullying Filipino. So ayan, Russian vlogger po na nandun sa Pilipinas nagkakalat ng kanyang katarantaduhan. Pangalan po ng Russian vlogger na ito si Vitali Zorobetsky. Sige ka, OGAG ka, sabi niya dito, sira ulo ito. Hindi naman Pilipino, pwede ko bang murahin? Di ba? Sa video, nakakalungkot dahil ito isang bahagi na ng social media.
na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang bibisit lang, nang babastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. I agree, mga Pangulong Bongbong. Madami po dyan. And most of them are DDS. Most of them are Duterte supporter. Itong sinabi ng Pangulo. Real talk po ito. So anong gagawin ng Pangulo? Gumawa na po kayo ng batas. No, kayong mga mambabatas dyan, gumawa na kayo. Wag na kayong tameme. Si Adjong nga si Representative Sia Alonto Adjong. Ano ang sabi niya, mga kababayan? Meron po akong nabasa sa Politico, ha? Eto po mga kababayan, ang sabi ni Representative Sia Adjong Adjong, sa Politico. Internal rules aren't working. Adjong seeks social media regulation to curb fake news spread. Di ba marami po niyan, Pangulong Marcos, ha? Yung sinasabi mo dito, na may mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang bibisit lang, nang babastos lang, kasama na ang pagpapakalat ng fake news. Yan ay tungkol sa'yo. So anong gagawin natin? Kaya si Sia Adjong naaasar na po, na mukhang gusto niya nang magkaroon ng isang regulasyon para po mahinto ito o makurb itong mga social media, vloggers, influencer na nagpapakalat ng fake news, mga nambubuli lang, para lang sa views. Di po ba? Kaya kay Pangulo, panoorin nyo po, no, ito. Hindi lang yung mga nanggugulo ng aasar, pati yung mga videos na pinapakalat ng mga fake news laban sa inyo. Okay? Panoorin nyo po yung vlog ng Pangulo. Nandyan po yan sa kanyang FB page, Bongbong Marcos, o sa kanyang YouTube channel, meron po yun. Hindi ko na lang po sinama yung mahabang 4 minutes. Okay? At maraming salamat po. Hope to see you again on the next videos. Bye-bye. God bless.